Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, muli na naman po nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentohan na po tayo. Ito po, komentohan po natin mga tambay, ito pong mga congressman, lalong-lalo pong ito pong magsasalita. Ubod po ng galing at kalilinis po ng kanilang pagsisilbi sa ating bayan. At muli na naman po nilang binubuhay po ang impeachment ng Vice President, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin at lahat po ay pakinggan po natin at saka po natin komentuhan kung totoo po ba talaga na ang Vice President ay dapat pong ma-impeach. Sila po ba ay wala po bang tinatagong isang damukal na modus ng korupsyon, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin dahil daw ang panibagong impeachment laban kay BP Sara ay nakadepende sa desisyon ng Korte Suprema. At syempre, yung mga plano pa nila. Umpisa na po natin mga kababayan. Ito po si Redon. I will retain my original position that impeachment proceedings are based on facts and the evidence that are actually presented. Pero more importantly, I think the more important question that needs to be resolved first and that needs to be asked first would be, what is the status of the motion for reconsideration that had been made by Congress to the Supreme Court? Kasi marami pong mga questions that will be resolved as soon as that gets disposed of by the Supreme Court. No? So hopefully from today up until the 5th of February 2026, the Supreme Court will basically dispose of the matter already. Kasi syempre, pagka it is favorable to the House, it basically would mean that you don't need another impeachment complaint against the Vice President at this point. It basically means that the Senate will have to proceed to trial if it is favorable to the House. No? Pero syempre, if it is unfavorable to the House will have to implement the new rules of impeachment that the Supreme Court wants us to implement. No? So that would have to guide us by the 6th of February pagka nagkaroon po ng new impeachment complaints. Nakita niyo po mga tambay, pag hindi po pumabor sa kanila, ay meron pong nilulutong panibagong impeachment. Pero pagka pumabor sa kanila, dire-diretso na po ang impeachment sa Senado. Ganyan po katitindi. Ito na po, painggan na po natin ang mga senaryo po kung talaga po bang impeachable at dapat talagang ma-impeach ang Vice President. Unahin po natin mga kababayan, ito pong sinasabi po ng sa COA mismo. Ano po ba ang sitwasyon ni Vice President, ang kanyang confidential intel fund nung siya po ay humawak nito? Ano po ang sinasabi ng COA? Ito po ay pinatotohanan po ni Atty. Guanzon na tinatawag pang niyang astig. Astig daw po ang Vice President. Ito po, painggan po natin. This is the heating system that... Sara Duterte. Ostig, oh. Astig, Dahil bata. Kasi DDS. naman kaibigan mo kasi. Hindi ko kaibigan. We have never met. Kaya, Never kaya ko mo na-meet si sinasabing ano, si Sarah Astig. Astig talaga, di ba? Sabi niya, Matabang. sabi niya talaga dun sa ano, po. Sabi ko, kayo na nakakita ng Vice President na talagang minura-mura pero na yung Presidente. hindi ba nakakahiya yan na Vice President bumarahin mo Presidente natin? Ay, ako nga, hindi Vice President eh. Hindi. Mura ko Okay ka, Presidente. pero sila, Vice President, you're not in a position. Respect for office, Position, gano'n. Yung Pero- respeto na lang sa Paano, inunahan nila eh. posisyon. Inunahan nila, pinailan nila ng impeachment. Tapiro mo yun, bulat-latin mo ang confidential funds ng Vice President, pero yung sa President, at saka sa D&D Secretary na billions, hindi niya bulat-latin. Di ba? So I was against impeachment at this time. I have to correct that impression na kaibigan ko si Vice President Sara Duterte, and we have never met. Oh, you've never met? She only appeared in my court once. Pag-register ng kanyang political party. Ang Comelec. Nagtataka ako, masyadong Incomelec. ang defense mo kay Sarah, gano'n na lang. Hindi pala kayo magkakilala. No, maybe because yung mga principles ko, like sabi ko sa impeachment, bakit ano ako, uto-uto ako ni Martin Romualdez? Na pag sinabi niya impeach si Sara,
sasang-ayon ako. At tinignan ko yung ebidensya nyo eh. Ako as former commissioner of COA, Of audit. Yeah. i-impeach nyo ang Vice President dahil natin, hindi ma'am. tama yung pag-liquidate niya ng confidential fund niya. Hindi, tama nga. Sinabi ng COMELEC eh. Actually, in COMELEC, No, COA parang said. no, not COMELEC. COA already settled this eh. Parang, Paano niya settle? she has already explained to COA. It is a Unmodified opinion na. unmodified opinion ng binigay Ay, ng anong COA basis nyo dyan? Oh. Kasi, Unmodified opinion. my point is, it Yan is po matambay. Unmodified opinion na po eh. Unmodified opinion na. Tapos na. Wala na pong issue ang COA sa Vice President. Hindi po ba? Ayon na rin mismo yan sa dating COA chief na si Atty. Rowena Guanzon. Nagtrabaho po yan. Naging COA chief po yan. Si Rowena Guanzon. Malinis na po at wala na pong issue ang confidential intel fund ng Vice President. Ginagawan lang po talaga nila ng issue. Dahil nga po, para po mailihis po ang korupsyon po nila. Ito naman po mga kababayan, ito naman po, kung yung ayaw na ayaw po nilang kalkalin na confidential fund, gaano po kalaki ang hinahawakan po ng Pangulo na sinasabi po ni Atty. Guanzon. Ito po yung mga kababayan, kung gaano kalaki. Laging ganito po kalaki. How much is the President's confidential funds under the 2026 GAA? And how much is the difference, whether higher or lower, compared to the previous confidential funds? Okay, for the OP alone, the same level as in 2025, that is around 4.5 billion pesos. How much is the President's confidential funds under the 2026 GAA? Nakita niyo po mga tambay. 2025, 2026, the same. 4.5 billion. Bali 9 billion na po ang kanyang hinahawakan. 2 taon pa lang. Wala pa po ang 2023, mga kababayan. Pero si Ridon, dahil nga po hindi sila nababayaran at wala po silang anomalya, wala po ba talaga anomalya ang House of Representatives? Tingnan po natin para po mapagtakpan nila lahat ang modus na korupsyong ginawa po ng House of Representatives ng mahigit 3 taon. Congressman na po ang pagsalitain natin. Ito po mga tambay, mismo ang congressman na po nagpatotoo kung anong klase pong modus ang ginagawa po ng House of Representatives, lalong-lalo po nung 19 Congress na hindi po nakita ni Redon dahil ngayon pong 20 Congress ay congressman na po siya. Party list na po siya ng Saro Bicol. Hindi po ba? Pakinggan po natin itong congressman po ng 20 Congress din po na si Erese. Pakinggan po natin ang modus po nila. Naglabas ng Katulad ng 19 Congress, diyan nagsimula na yung pinakamasamang paggamit ng unprogrammed funds. Kasi Paano ang pinakamasama? Ilarawan. ang modus operandi nila, for example, ito yung National Expenditures Program. Nakalagay dyan lahat ng mga priority ng presidente. Ang gagawin nila, ilalagay nila yung mga priority na yan sa unprogrammed funds. Noong 2024, 2025, parang ang nangyari, yung insertions nila sa diversion parang 1.45 trillion in 3 years eh. At ang pinakamalaki doon yung sa foreign assisted projects, yung dapat na equity natin, dapat kontrata natin yan sa mga foreign governments, dapat meron tayong equity doon sa mga flagship projects like yung ating subway, yung PNR elevated rail. Ginawa nila, yung 399 billion na yan, inilagay nila sa unprogrammed funds. And yung 399 billion Pinalitan nila pesos ng mga na flood yun, control. I was gonna say first, yung 399 billion pesos, that was part of the flagship projects. Yes. Yun yung subway, ano pa yung iba? Yung PNR elevated at marami pang Basta iba. technically speaking, transport. Yeah. It could have been build more. More, yes. Diba? Pero nilipat sa unprogrammed. Tapos pinalitan nila ng mga priority projects ng mga
politiko. Oo. Flood control Flood projects. control, yung mga street lights, Yes, yung mga yes, malalaki yes. ang kickback. Oo. Doon nila nilagay. But why would the president allow that? He will not benefit. That's what I don't understand. Hindi ko rin maintindihan. Kasi nga, Why would he make his flagship projects suffer? Why? Lagi ko nga tinatanong yan kay Presidente, ikaw nagbulgar nitong anomalya, pero bakit mo pinayagan in 3 years? Tinanong mo person. Yan po mga kabayan. Yan po ang modus na ginawa po ng mga congressman ng mga kaalyado po ng Malacanang. Ayon na rin ito kay Congressman Erice ng Caloocan. Modus operandi, mga tamay, ang ginawa po nila. Modus operandi. Matindi po. Pero sa Vice President po, ang sisi ng korupsyon at kailangan po ma-impeach na mismo ang COA ang nagsasabi na unmodified na ang Vice President. Wala na pong issue na sinasabi po nila na ang Vice President daw po ay corrupt at naibulsa ang kanyang confidential fund. Ang tanong, yung 4.5 billion na may-maintain ng Office of the President at billion din po ang confidential fund ng tinatawag na sinasabi ni Atty. Guanzon, ang Department of National Defense, ang DND. Wala po silang pagsusuri dyan. Never nilang kinalkal ang sa Pangulo, ang kanilang confidential intel fund, ang DND, ang DOJ, ang Ombudsman ngayon, at syempre po ang DILG at ang PNP. Hindi po ba? At AFP. Bakit kaya tanging sa Vice President? Dahil po katapusan na po kasi nila. Matatapos na po ang kanilang mga karir politika pag hindi po nila napabagsak ang Vice President. Real talk, mga kababayan. Sa dami po ng modus operandi nila na alam po ng pamilya Duterte. Kaya nga po si Congressman Pulong, ayaw na ayaw niya pong matawag sa panahon ngayon na siya po ay congressman dahil nakakahiya pong tawaging congressman sa panahon po nung pumasok po ang 19 Congress. Hindi po ba? Lahat po ng kaalyado ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas na tinatawag na bonget at bangag ng kanyang ate ay nakinabang na mucho dinero sa mga proyekto na dinala nila na malalaki po ang kickback nila. At sa katunayan po, pati po ang Saro Bicol Party List ay nakinabang po ng napakalaki po na mga pondo at insertion. Hindi po ba? Bilyon at daan-daang milyon. At ito rin pong si Ridon, nung panahon po ni PRRD, ay nasibak po ito dahil grabe rin pong gumastos ito sa pera ng taong bayan. Hindi po ba sinibak yan? At yung isa pa na nagrereklamo po at pilit po na sinisiraan din po si Vice President, yung isang anchor, commentator na si Montulpo. Di po ba nasibak din po yan? Natanggal din po sa posisyon yan noong panahon ni PRRD. Hindi po ba? At yung kanyang kapatid na nasangkot din po sa korupsyon, si Wanda Tulfo Teo. Hindi po ba? Noong panahon po na naging secretary po siya ng tourism, kung natatandaan nyo si Wanda Tulfo Teo, kung hindi po ako nagkakamali. Di ba sinibak din po yon dahil sa issue ng korupsyon? At ang mga kapatid ng Tulfo, grabe rin po ang issue ng korupsyon. Katulad po nung party list po ng ACT-CIA ay nalalagay din po sa issue ng korupsyon. At yung isa pang senador, dalawa pang senador ngayon ay may issue rin po. Hindi po ba? Pati ang citizenship. At yung isa may issue pa na grabing gumamit at magtip sa mga chicks daw niya. At grabing gumastos sa labas ng bansa, mga kababayan, pati ang anak. Kaya matindi po ang galit po ni Montulfo sa mga Duterte
dahil nabubunyag po ang kanilang modus din operandi umano ang mga tulpo. Hindi po ba? Kaya po si Montulfo, talagang yan po ay kritiko dahil nga po nabubunyag po ang mga baho po nila umano. Hindi po ba? Kaya nga po yung kasabihan ng matatanda, hindi po ba? Ang kapwa magnanakaw ay nagkakaamuyan. Hindi po ba? Pagka kapwa mo mandarambong, kapwa mo magnanakaw umano, nagkakaamuyan yan. Naaamoy nila isa't isa. Kaya nga sila nagkakaroon ng kampihan. Hindi po ba? Kaya nga po lumaganap ang sindikato sa ating bansa. Sindikato na magnanakaw. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya yan po, sigurado naman po yan, mga kababayan. Lahat po kasi gagawin na po nila itong 2026. Kaya nga po, may pera na naman po para sa impeachment. Hindi po ba? Kinwestiyon po na kinwestiyon ang ginawa po nilang 2026 national budget. Pinag-chop-chop, chinap-chop nila ng chinap-chop para po hindi mahalata ang isang damukal na naman na pork barrel at insertion dahil para magamit na naman umano sa impeachment na niluluto nila. Dahil po itong mga mambabatas sa panahon po ng 19 Congress at 20 Congress na mga kaalyado ng tinatawag na pinaka-worst umano sa ating bansa na naging presidente daw. Hindi po ba? Kaya nga po, mga kabayan, pera na naman, tuwan-tuwa na naman po. Hindi kaya masayang-masaya si Ridon dahil sa dami po ng mga natatanggap nila ng mga extraordinary katulad po ng MOOE na sikat po sa kanila. Wala pong liquidation, mga kabayan. Wala pong mga auditing. Liquidation by certification lamang ang kailangan po nila. Yan po ay naging legal na yata sa kanilang korupsyon. Easy, kupit. Hindi po ba? At napakarami pa nilang mga bonuses na pinatotohanan po ng kapwa nila mga senador, kapwa nila mga representative o congressman. Hindi po ba? May mga bonuses, Christmas bonus, mga break bonus, mga vacation bonus at kung ano-ano pang mga holiday bonus umano ang natatanggap ng mga demonyo na mga politiko sa ating bansa. Kaya nga po, kung meron po tayong pambansang hayop, napalitan na raw po ang pambansang kalabaw. Pinalitan na po ng pambansang buhaya. Buhaya na po ang naging pambansang hayop dahil po sa katakawan sa pera ng bayan umano. At nagkaroon na rin po tayo, mga kabayan, sa kasaysayan po ng Pilipinas, meron na rin pong pambansang presidente. History po. Iba na po. Ang pambansang presidente na po, mga kabayan, history na. Nagkaroon na po ng pambansang presidente na bangag. Bangag at gumagamit po ng pulburon umano. Kaya nga po, tuwan-tuwa po ang mga addictus sa ating bansa. Ang mga gumagamit po ng pulburon at coke ay nagdiriwang po, mga kabayan, dahil sa kauna-unahan pong pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas ay nagkaroon po sila ng presidente. Pambansang presidente po sa history ng Pilipinas na pwede po tayong magpagawa sa ating buwis ng rebulto. Rebulto po na sasantuhin at ipagdiriwang at bayaning-bayani po ito sa mga gumagamit ng pulburon. Mga kababayan, first time in the history, nagkaroon po yata umano ng isang presidente na tuwan-tuwa po ang mga addictus, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, anong klase po ang mag-i-impeach at anong klase po ang i-impeach nila? Mismo ang COA na mismo, hindi pa nila paniwalaan. Kasi po, never naman po sila na-audit ng COA dahil liquidation by certification lamang sila. Hindi po ba? Kaya po itong mga tao na ito, lahat ng pera
ng bansa mula nung pumasok ang 19th Congress ay pinaghati-hatian lamang yata sa mga kickback at komisyon na napakalaki ng mga kaalyado nang meron pong 4.5 billion na maintain ang kanyang confidential intel fund. Kaya po ginagawa pong tanga, bobo at gago ang mga Pilipino. Kaya lang po nangyayari ito mga kababayan, real talk, dahil nag-uubra po ito sa ating mga men in uniform generals, mga kababayan. Ang proteksyon na magpuprotekta sa ating bayan, sa ating kapirhan, sa ating mga mahihirap na labanan at talagang protektahan ang mga magnanakaw at gagawa ng pagnanakaw, lalong-lalo sa ating pera ng Pilipino. Pero never po naprotektahan ito ng sinasabing tagapagtanggol nating mga Pilipino. Ang mga naka-uniforme at may mga estrella pa sa balikat. Unbelievable. Hindi naman po lahat. Marami pa naman pong makabayan dyan at may paninindigan. Kaya nga lang po, kinain na po ng sistema yung maraming estrella sa balikat. Umano. Kaya po ang ating bansa, mga kabayan, protektado po ang katulad po ni Redon umano at ang kanyang amo. Si Redon po kasi ay isa po yata itong aso. Aso, mga kabayan. Hindi kaya? Yan po mga kabayan, pasensya na po kayo, napahaba po ang ating komento. Dahil nga po, niluluko at ginagago lang po tayo ng mga politiko katulad po yata ni Redon. Ginagawa pong tanga, bobo, gago ang mga Pilipino. Mga kababayan, ginagawa po tayong bobo na yung pinamumuka sa atin na ang Vice President po ang dapat ma-impeach. Samantalang nasa kanila lahat ang pera, pondo ng gobyerno. Dahil sila po ang nasa administrasyon. Hindi po ba? At ginawa rin po nilang tanga, bobo, ang COA, ang audit, ang COA audit po. At ang mismong COA ay binaliwala po ng mga hindot na ito. Hindi po ba? Dahil wala na po kasi silang kapag-pag-asa na manalo sa malinis na halalan. Never, mga kababayan. At ulitin ko, kailangan po nilang pabagsakin ang Vice President dahil katapusan na po nila. Pag hindi po nila napabagsak at naupo po si BP Sara, katapusan na po nilang lahat na magnanakaw sa ating bansa. Dahil una-una, real talk, komento ko po, marami pong magmamigrate na politikong magnanakaw at sasama po kay Saldico. Mga kababayan, hindi kaya. Maraming salamat po sa gusto po natin tambay mga kabayan. Thank you po. Lalo-lalo po sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at sa ating mga subscribers. Mabuhay po kayo. Thank you po. At thank you rin po sa inyo pong lahat na nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At ingat-ingat po tayo mga kabayan. God bless po. Paalam po muna. At napahaba po ang ating komento. Pasensya na po. Ingat-ingat po. Bye-bye.